Hindi ko alam kung paano yung greetings. Pero simulan ko to sa... wala pa. Ito yung favorite verse ko, Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Siguro nakikita niyo na sa picture. Sisikapin kong tapusin to sa weekend Tagalog para sa unang taong pag-aalayan ko nito, ang aking inay. Kaya ayoko mag-video. Una pa lang naiiyak na ako. Nay, basahin mo to ha, o kaya panoodin mo yung video ko. Gaya ng bilin ko sa'yo, inay, nang ako ay umalis. Manatili kang malakas. Kumain ng marami kasi sabay tayong ahaki at sesit. Pangako ko sa'yo na. Pangako ko sa'yo yan, nay. Sayang kung nandito ang tatay. Madalas mga kaming aso at pusa. Alam kong siya yung numero unong magyayabang ng tagumpay ko. Gagraduate na. Gagraduate na ang bunso niyo sa wakas. Ito yung literal na pagkatapos ng 49 na taon. After 49 years, masusuot ko na ang isa sa pangarap kong kasuotan. Sa buhay ko, nauna yung diskarte. Siguro dahil mahirap ang buhay, yung literal na di kayang papag-aralin ng sabay. Kasama na din yung tamad ng mag-aral dahil nakatikim ng kumita ng pera sa murang edad. Akala ko ganun lang palagi ang buhay. Simple lang, kikita din naman pala kahit di mag-aral. Pagkalipas ng 1 taon na tigil ako, nagkaroon ng pagkakataon na makabalik sa kolehiyo. 2 SEM, magkaibang course pa, BS in Computer Science, ang unang SEM at ang pangalawa ay BSBA. Pero hindi ko na naituloy. Wala na rin namang pumilit sa akin. Sumigi na din lang sa desisyon ko noon. Hindi ko na halos maalala ang lahat bukod sa pagiging crew sa fast food, nagtitinda-tinda ng kung ano-ano. Ang huli ay tindahan ng cross-stitch na pinumuhunan ng ate ko. Pero nauwi din sa wala. That time, aktibo kami noon sa Singles for Christ, kung saan nagkakilala kami ng aking giliw. Makalipas ang 4 na buwan, kami ay mag-BFGF. Sabi ng tatay, magpakasal na kayo. Parang naglalaro lang eh. Bakit nga hindi? Pangarap ko lang naman na maging housewife. Yun, wala yun sa biro, nasa diary ko talaga yan. Magkaroon ng mga anak na magiging super close ko at makakasama ko palagi kasi yun ang wala ako. Literal na may pamilyang masasabi, may tatay, may inay at mga kapatid, pero yung pakiramdam na mag-isa ka. Kasi siguro, malalaki yung agwat. Yun ang nagtulak na din sa akin para sabihin, sige tatay, gora tayo dyan. Fast forward tayo sa pangarap na housewife at super close na anak. Achieve ko yun. Doon pa lang panalo na ako. Pero habang lumalaki sila, palaki din ang palaki yung pangailangan. Habang sa nagka-oportunidad na makapagtrabaho ako bilang daycare worker, nagkaroon din ng pagkakataon na maging konsehal ng barangay. Hindi ko to binanggit para iyabang, kundi ito kasi yung naging dahilan bakit ako nakapagpatuloy na muli ng pag-aaral sa PhilSCA. Sa course na Bachelor of Arts, major in English. Kapag official ka kasi ng barangay o bayan, may pribilehiyo kang makapag-aral ng libre. Miscellaneous lamang ang babayaran mo. 3rd year na, hindi ko pa natapos dahil nagkaroon ng opportunidad na makapag-training bilang OB Montessori teacher. At ginrab ko ito. Nawala na naman sa eksena ang pag-aaral. Nang matapos ko ang kontrata ko ng 5 taon, hindi ako na regular sa munisipyo. Nilakasan ko na ang loob ko na mag-resign. Masaya sa trabaho ko pero walang kapag-asenso. Hindi sapat ang kita namin pagkakolehi yung anak namin noon at high school. Dagdagan pa ang taon ng pag-aaral.
pagkatapos ng high school. Then may elementarya pa. Pero malaking pasasalamat ko sa daycare at sa aming mentor, Madam, na lagi ko rin kabangay noon, pero marami kaming masasayang pinagsamahan at hanggang ngayon, super close kami kahit madalang na magka-chat. Maraming naituro sa akin ang daycare world, mula pakikisalumuha sa iba't ibang uri ng tao, mahabang pasensya sa mga bata, ganoon na din sa mga parents. Pagharap sa napakaraming tao para mag-MC. Influensya ko dyan ang aking best friend si Sandy. Napakaraming saya at ligalig. Higit sa lahat, ang pagiging matapang sa pagharap sa hamon ng buhay. Pag-alis ko sa daycare, dito nabuksan ang oportunidad na makapagtrabaho sa opisina at under pa rin ng DSWD. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makapagpatuloy ulit ng pag-aaral, pero ibang course na naman. Bachelor of Science in Social Work. Ito na talaga ang gusto kong kurso, pero hindi ko na ipagpatuloy dahil na rin sa conflict sa trabaho. Konti na lang sana, mga major subjects na lang. Sabi ko, pag nakatapos na ang mga anak ko, pwede pa din naman. Sila muna ngayon. Hindi ko sinasabing magaling ako sa trabaho ko, pero binibigay ko naman ang the best ko. At naghahangad din ako na makapag-apply sa mas mataas na posisyon. Dahil syempre, mas malaki ang sweldo. Alam ko din naman na kaya ko, pero wala akong diploma. Mas masakit pa yung sabihan ka ng supervisor mo na, para lang yan sa mga graduate. Aray! Pero nagsilbi itong alas para lalo kong pagsumikapan na makatapos. At doon ko na pagpasyahan na subok ng mag-Canada. Nag-resign ako. Bilisan na natin ang istorya. Hindi madali sa mga nakakakilala sa akin. Nakailang uwi na ako at halos sinukuan ko na ang Canada. Pero siguro nakalimutan ko na naman maging grateful. Kaya nilamon ako ng emosyon. May isa pa akong nakalimutan. Kaya wala akong naipon. Nakalimutan ko ang sarili ko. Hindi ako nagmamayabang at hindi ako nagbabaoy, pero nasobrahan din ako sa pagbibigay ng halos wala nang natira sa akin. At pagkatapos ng lahat, ako pa yung masama. Maalam ang Diyos, nigisingin ka niya sa paraang masakit, pero para sa kabubuti mo. At napagpasyahan kong mag-ipon para naman sa pamilya ko. Naitaguyod namin ang bahay sa tulong din ng aking mga anak. Akala ko tapos na, ayawan na. Pero andun pa din ang bulong na tutuparin ko muna ang isa upang pangarap. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko natatapos ang aking pag-aaral. At iniayon na ng Diyos ang lahat. Sa pamamagitan ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, ito at makakamit ko na ang diplomang inaasam ko. Isa na namang pangarap ang natupad. Nag-enroll ako sa NEU noong June. Madali lang kasi modular siya, kaya lang kailangan mo pa din magbigay ng time. May lessons, videos, and exams din. At ngayon ay nasa final requirements na ako para makagraduate. Yun ang tinatawag na portfolio. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa Panginoong Diyos sa pagbibigay sa akin ng lahat ng biyaya sa kabila ng pagiging makasalanan ko. Hindi ko alam, Lord, paano ko na-deserve lahat ng ito. Pangalawa, salamat Inay sa panalangin mo. Yan ang pinakamabisa kong sandata sa lahat. Ang panalangin ng magulang. Sa tatay at sa Kuya Ariel na naging anghel ko sa mga panahong gusto ko nang sumuko sa pag-iisa. Salamat sa aking asawa na laging lucky charm ko sa aking buhay. Kaagapay sa lahat. Salamat sa aking mga anak, kay Carl at Carlos, sa aking manugang, kay Eli, at sa aking apo, kay Bruce. Lalo't higit sa dalawa kong marites buddy, sa aking dalawang anak na babae, may forever best friends. Salamat sa lahat ng kaya mo yan, Mami. At mga luhang inubos nyo para sabayan akong umiyak. Pag sobrang bigat na ng lahat.
Salamat sa mga words of wisdom na parang ako yung anak niyo. Salamat for healing my inner child. Being best siblings and best friends in one na wala ako habang lumalaki ako. Gusto ko din pasalamatan syempre ang aking employer. Kahit hindi nila ito mababasa or mapapanood. Kay Ramil, CJ, and Eva, dahil sa inyo nagbukas ang pinto ng Canada para sa akin at na-achieve ko ang lahat ng ito. At sa mga tumulong sa akin, may NEU family, Sir Joseph, Sister Merly, Sis Karen, and most especially sa iyo, Gareth, sa palaging magpapalakas ng loob. Salamat na din sa aking mga sis, kahit di nyo alam ang aking journey na ito. Salamat din sa mga iilan kong pamangkin na nakakaalala palagi sa akin. Salamat sa mga BFF ko na tinatawagan ko kapag ayokong dalahin ng mga anak ko ang bigat. Alam nyo kung sino-sino kayo. Ang edukasyon ang tanging pamaanong hindi mananakaw at hindi kukupas. Kaya naman ito ang advokasya ko sa mga anak ko at sa mga kabataang naging parte ng aming buhay. Uwasan na kayo. Taas nung sasabihin ko sa inyo ng paulit-ulit na magtapos kayo ng pag-aaral at sa mga kagaya kong nangangarap makatapos. Hindi basehan ng edad. At gusto kong sabihin ngayon sa sarili ko na I'm so proud of you. No matter how long it takes and how slow the progress was, what matters most is you never stop. Na-English na. Walang rason para maging malungkot dahil punong-puno ka ng biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Salamat dahil sa wakas, muli mong pinuno ang iyong sarili na inubos mo kaya wala ka nang maibigay. Hindi dito nagwawakas ang lahat. Patunay lamang ito gaano kabuti ang Diyos. Siya ang magpabalik sa lahat ng kabutihan mong hindi nakikita ng tao. Kaya huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti. Sa lahat ng sakit, tubong-tubo ka na. Hintayin natin ang bonus, hindi pa tapos si Lord. Ang nakalaan para sa iyo ay mapapasaya sa panahong itinakda at inilaan ng Diyos. Walang sino o anumang makakahadlang dito. Natili kang maniwala sa iyong sarili. Congratulations and happy birthday! You are really blessed. I-claim natin na makakauwi tayo para rumampa. Keep the faith and God bless us all.